Kain tayo. Nag-pray na po ako. Huwag nyo na i-mind yung background ko, guys. Anyway, guys. Hello sa lahat ng OFWs around the world. Especially dito sa Hong Kong. Hello po sa mga kabisda ko dito sa Hong Kong. Hi! Kain tayo, guys. Actually, guys, nakita ko kasi dun sa vlog nila dun sa De La Vida Twins ba? Yung taga Negros. Nag-crave tuloy ako. Sabi ko, subukan ko kaya. Masarap kaya to. Pero yung iba, diba nilalagyan nila ng asukal. Pero, baka magka-diabetes pa ako dito. Chor. Anyway, guys, kumusta nga pala yung New Year, no? Ano nga pala, ilan na ka? January 6 na pala ngayon, no? Bilis ng araw. Kain. Nag-diop ako ngayon kasi nga, na-miss ko yung anak ko, sobra. Gusto ko siya maka-video ko mamaya for the whole day. Tsaka napagod din ako, guys. I need some time. Yung talagang pahinga talaga. Pero, ewan ko ba talaga, pag gusto kong magpahinga, pag wala akong pasok, day off ko, gusto kong matulog ng buong araw. Pero, hindi ako makatulog, guys. Alam mo yung isip ko ba, naglatagaw. Saan man eh, oy. Ito lang. Kain tulog lang ako dito pag day off. Dito ako sa condo. Hindi ako lalabas. Hindi mo na akong gagala. Hindi mo na ako papasyal. Bigyan ko muna ng time yung anak ko. Tsaka yung yung asawa kong kung makapaghinala, tamang hinala talaga no. Gumagala-gala daw ako. Kesyo ganito, ganyan. Hindi nila alam ang dito sa abroad. Hindi niya alam kung gaano kahirap. Tapos ayaw pa niya ako mag-day off. Ayaw niya ako lalabas sama mga kaibigan ko. Palit kaya tayo, no? Nang malaman mo. Color K. Pero naintindihan ko naman din siya, guys. Siguro na-miss niya lang talaga ako. Ayaw niya ako makanap ng iba. Wala na nga akong time sa sarili ko. Hanap na iba. Diyos ko naman do. Kahit nung sa Malaysia ako, hindi ko talaga naisip yung mga ganun bagay. Ewan ko ba. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng peace of mind ba. Yung parang hindi ako ma-involve sa ganung sitwasyon. Hindi ako maano ng temptasyon. Yun. Thankful talaga ako kasi God is always with me. Biruin yun, guys. Yung unang dating ko dito last year, September 26. Tapos nag-start ako mag-work. Nasabi na, kinabukasan. Talagang kinakabahan talaga ako, guys. Kasi sabi na amo ko magluto daw ako. Syempre, hindi ako marunong magluto. Nung in-interview nila ako, guys, sabi ko, yes, ma'am. I know, alam ko naman na marunong. Hindi naman talagang marunong. May alam lang ako konti. Kahit na sa Pinoy na pagkain prito-prito lang. Sabaw-sabaw lang. Yun yung ko. Pero talagang inaano ko sa sarili ko na kaya ko to. Kakayanin ko to. Talagang guys, alam niyo yung parang kahit ako sa sarili ko gulat na gulat ako, guys. Sabi ko, paano ko ginawa yun? Unang beses pa lang pinapanood lang ako dun sa channel na inano ni mami sa YouTube na ito daw yung for my reference lang daw. Baka may makuha akong idea or tips. So, sinunod ko lang naman kung ano yung mga ingredients doon. Tapos yung procedure, inano ko na lang kung tama ba to. Basta na-memorize ko na lang yung lahat. Pero, wala lang. Sinubukan ko lang talaga, guys. At alam niyo yung guys, magic, naubos nila yung luto. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Para kumbaga magpapaluto sila ng pagkain sa gabi. Yung kumbaga dinner namin. Kasi yung bata, iba yung pagkain. Kumbaga dinner namin, nagsisend na sa akin sa GC yung amo kong babae ko anong lulutuin ko. With link na yun para doon ko napanoorin ko ano yung papaluto niya. Tinitingnan ko lang yung mga ingredients sa procedure. Tapos na. Hindi ko na talaga pinapanood buong kung ano yung nakalagay doon, yun na. Tapos, ako na, bahala, diskarte ko na kung anong unahin ko. Basta yun yung ingredients, tsaka yung mga ganun sauce.
Tapos alam mo yung outcome guys, parang sobrang thankful talaga ako, parang nafe-feel ko talaga si God na sa akin talaga palagi, yung nagga-guide sa akin palagi. Alam niyo yun? Yung hindi niya ako pinabayaan simulat sa pool pa talaga guys. Nung una, palagi ko siyang biniblame. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, sabi ko, ano ba talaga yung plano niyo sa akin, God? Kasi alam niyo guys, yung last year, sobrang hirap eh. Yung bang, nagkasakit yung anak mo, tapos, wala kang mahinga ng tulong kasi syempre yung pamilya mo din eh, naghirap din eh. Taghirap kasi yung time na yun guys eh. Tapos alam niyo kahit anong gawin kong hanap buhay, sinubukan ko yung paglalabada. Sama-sama ko sa kapatid ko. Tapos, ayun, magbibigay ng 350, isang labada. Tapos, sinubukan ko din mag-aral habang nag-aaral ako dun ng college kasi gusto ko talaga makapag-try ng college eh. Tapos, ayun, okay na, thankful ako kasi kahit papano may nagpapahiram ng pera, may nagbibigay yung kapatid ko talaga. Yun, yung one call away ko. Yung mga kapatid ko tsaka si mama. Kahit yung partner ko din naman, nag-hanap din naman siya ng way. Kasi sobrang hirap talaga dun guys eh, sa amin. Tapos yun, sabi ko sa sarili ko, minsan talaga, nasasabi ko, nabiblame ko siya, kumbaga parang, sinisisi ko siya, sabi ko, Lord, bakit? Bakit ganun? Bakit kahit anong gawin kong sikap, wala naman akong nararating talaga. Lord, wala akong improvement ba? Parang lagi may humihila sa akin pababa. Tapos kinabukasan, nung nagising ako, bigla ko na-realize, bakit ko nga ba siya sinisisi sa lahat? Dapat nagpasalamat ako kasi nagising pa ako, kasama ko pa anak ko. Tsaka sa isang araw makakain naman kami 3 beses. Pero yun, nakakaawa lang talaga guys ba, pag nakikita mo yung anak mo na nagkasakit, tapos yung walang-wala ka talaga, gulong-gulo na yung isip mo kung anong gagawin mo. Buti na lang guys, may free data ako that time eh. Tapos naghiram ako ng loob ng kapatid ko. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng sign, Lord, kung ano bang dapat kong gawin. Ah, kung mag-apply ako ng abroad ulit, sana yung wala akong masyadong magagastusin. Kung meron man, konti, sana may mahihiraman din akong tao para process dun sa sa papers ko. Kasi nag-stop na ako ng pag-aaral kasi hindi ko din afford yung mga gastusin dun eh. Nakapasok ako, wala akong tuition that time. Pero yung mga gastusin talaga, like mga project, ang hirap guys. Kaya sabi ko, pag-isipan ko, sana dapat pa mag-trabaho na lang ulit ako, mag-abroad na lang ulit ako, total Tapos yung passport ko pa that time guys, expired na din eh. Tapos naghingi ako ng sign ni Lord. Sabi ko, Lord, pwede pa akong makahingi ng sign? Sana mapunta ako sa tamang agency. Tapos wala akong masyadong gagastusin. Kung meron man, kahit konti lang, tapos meron akong taong malalapitan, mahihiraman. God is good talaga, guys. Talaga. Nag-scroll ako sa Facebook ba. Tapos lahat ng mga agency na nakikita ko, kinakabahan ako kasi syempre maraming scammer ngayon eh, 'di ba? That time tapos good thing talaga tong agency na ko. Sinubukan ko siya kasi matagal ko na gusto magtrabaho dito sa Hong Kong eh. Tapos sabi ko, try ko nga to. Subukan ko nga to. Tapos ayun, nag-start akong mag-PM sa kanila, nag-reply naman sila agad-agad. Ayun, tapos ganyan. Tapos pinapagawa nila ako ng video clip na yung parang inaano ko yung sarili ko, introduce ko yung sarili ko, ganito. Pero binigyan nila ako ng script. Tapos sabi niya wala kang gagastusin. Sabi ko,
talaga ba, totoo ba talaga 'to? Ganito, ganyan, yung ano lang gagastusin ko yung passport lang, tsaka yung ano lang, ganito, ganyan, medical, magkano naman yung medical, 2,500 gano'n. Tapos napaisip ako, ito na ba yun? Ito na ba talaga yun, Lord? Pero kung may gagastusin man ako kahit kaunti, sana meron akong mahiraman ng pera, tas babayaran ko naman 'pag naka-start na akong magtrabaho dito, ganito, ganyan. Tapos ayun, buti na lang nandun si uncle, yung kapatid ng mama ko. Sinubukan ko siya hiraman, ayun, agad-agad namang pumayag, nagpa-send sa'kin sa GCash. Ayun na, tapos nagkuha na ako ng ticket, tas nanghiram ako sa kanya pang medical. Ay, di pala guys, actually yung medical deducted pala dito sa ano ko, sa amo ko. Yung amo ko pala yung nagbayad lahat. Yung sa ticket lang pala papuntang Manila, tsaka ano, yung tawag ito, yung gastusin ko dun sa agency. Kasi nagstay ako sa agency, sa accommodation namin for 2 weeks lang guys eh. Siyempre, meron din namang ambag-ambag yung mga kapatid ko. Yung pag alis ko lang, pag sakay ko ng barko na, naghiram ako sa kapatid ko ng pera, konti lang, tsaka yung kapatid ko ding isa. Tapos, nung nandun na ako, medyo naubusan na ako ng budget. Yung nagpatulong naman ako sa asawa ko. Ayun, sa mama ko din. Kaya, salamat sa inyo, tas hindi dahil sa inyo, sa konting tulong nyo, sa inspirasyon, syempre sa anak ko. Alam nyo guys, yung sakit sa, para sa part ko na iniwan ko yung anak ko, kahit ganun yung sitwasyon niya, sobrang paya. Yung parang kagagaling nila sa sakit. Tapos pinipilit ko sa sarili ko, sana kakayanin ko to. Naghingi ako talaga ng kay Lord ng comfort. Tapos pasakay na ako ng barko that time. Nag-video call ako. Kahit ako yung anak ko, sabi ko, my God, kaya ko ba to? Lagi ako nag-pray. Araw-araw, gabi-gabi. Tapos sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to para sa'yo, nak. Kakayanin ko to para sa'yo, nak. Gagawin lahat ni mama para sa'yo. Ayun. Tapos lagi ko nagdadasal, Lord, bigyan mo naman ako ng lakas na makakayanan ko lahat ng pagsubok na to para sa anak ko. Makabawi din ako sa pamilya ko. Ayun. Tapos, good thing napunta ako sa employer na medyo okay, mabait naman sila sa pagkain, hindi naman madamot. Kung may ano sila sa akin, sila sabi nila, tapos hindi naman sila nagagalit. Ganito, pinapaintindi lang naman nila. Nung una guys, sobrang hirap guys. Grabe. Parang lagi kang nakatingin sa bintana, tapos nakatitig ka sa kawalan ba. Tapos iniisip mo, guys, oh my God, 2 years, 2 taon. Yung isang araw nga na hindi ko makasama yung anak ko, para akong pinipiga. Sobrang. Tapos lagi ako nagpe-pray, Lord, bigyan mo ulit ako ng lakas, tapos peace of mind, tapos focus ako sa trabaho ko. Kaya nung nag-start ako mag-day off, guys, thankful talaga ako kasi may nakilala akong mga kaibigan ko. Ngayon, pinapasyal-pasyal ako na yung parang nililibang ko lang yung sarili ko, pero hindi ko naman kinakalimutan yung responsibilidad ko sa anak ko, sa pamilya ko. Magkapa na ano ko lang na, inaaliw ko lang yung sarili ko, guys, ba, na ganun. So, ayun. Hanggang ngayon, okay na. Medyo okay na. Kasi, hinayaan naman ako sa cellphone. Hinayaan ako ng amo ko kung anong gagawin ko. Basta wag ko lang kalimutan yung trabaho ko. Tsaka yung bata. Talaga yung focus ko, guys. So, ayun. Sinishare ko lang yung kung ano yung mga ano ko for that 2023, guys. Grabe. Ang daming nangyari, guys. Pero, thankful pa rin ako, guys. Kasi, kung nahihirapan man ako sa sitwasyon ko, may mas nahihirapan pa din sa akin. Pero kinakaya nila yun, guys. Lumalaban sila kasi kasama nila si God. Kaya ako, sabi ko, kaya nga nila eh. Ako pa kaya. Tapos ayun, lahat guys, lahat ng mga tawag dito, lahat ng mga yun, ginawa kong inspirasyon, ginawa kong motivation na
para sa anak ko. Talaga iniisip ko palagi, kaya ko to. Kakayanin ko to. Para sa anak ko, laban lang. Yun lang guys. Ayun, pagkatapos that time, medyo na ano na ako, nakapag-overcome na ako, and then, nakapag-adjust na din ako, and, kasi may video call naman, yun, medyo masaya na din ako, nabawas-bawasan na yung lungkot ko, tsaka nababayaran ko na din yung mga utang ko dun, tambak-tambak na utang. So, thank you so much, Lord, for everything. Thank you for this opportunity, and thank you for always being with me. God is good. I love you so much. Thank you. Thank you guys for watching my video, and hope na may hope na sana walang bash. And don't forget to please do subscribe on my YouTube channel, guys, and Chris Mundia vlog, and of course my Facebook page, Chris Mundia Bisdak. Please like and follow my page, guys. So thank you so much for watching, and I love you all, guys, especially sa lahat ng mga kabistak sa buong mundo. Laban lang tayo, guys. Thank you so much.